3,000. Yung ticket pauwi ay 3,000. Luching you, alam mo ba kung gaano karaming tao ang nagtatrabaho ng higit kalahating buwan para sa 3,000 piso? Yaw. Kagabi, inangako mo na makakauwi ako para Pasko. Ngayon, ubos na ang ticket. May natitirang upuan sa first class high-speed. 5 taon na akong hindi umuwi para makita sina mama at papa. Sulit ka ba sa 3,000 piso? Umalis ka, wala problema. Bilisan mo at pumasok sa trabaho. Kung mabala ka sa trabaho mo, tingnan ko kung hindi kita parusahan. Yaw, itong taon na tayong kasal. 7 taon na akong general manager sa Jingsheng. Palagi akong nagtatatrabaho. SI luching you. Nagyayabang kabiye na yan asekin? Ikaw lang naman ang isang mahirap na galing probinsya. Wala ang family mang. Anong karapatan mo maging general manager ng Jingsheng Group? Wala kang ginagawa ngayon. Umalis ka agad sa kwarto na to. 3,000 piso para sa tiket. Huwag mo nang isipin. Meng Yao, sa Jingsheng, hindi ako tumanggap ng sweldo. Tuwing kailangan ko ng pera, inihingi ko ito sa'yo. Para sa'yo, sa anak natin, lahat ito, walang pakialam. Kahit noong bumili ka ng coats para kay Jiyang, ang childhood sweetheart mo, wala akong sinabi. Gusto ko ng 3,000 pang pamasahe. Hindi pa rin papayagan. Tumidyo ka. Bumili ako ng coats para kay Jiyang para sa negosyo ng kumpanya. Ano na namang sinasabi mong pilosopo? At isa pa, yung lugar mo, napakaliblib na baryo na walang halaga. Kung hindi ka uwi, ano kaya ang magiging buhay mo? Tama na, wala na akong oras makipagtalo. Yaw, tumeo ka. Umuwi ka at pag-isipan mong maayos. Anong problema talaga sa'yo? Tao. Walang pahintulot ko. Huwag siyang palabasin. Huwag siyang mag-contact sa kahit sino. Senyora. Sige. Ako na ang bahala. Oy. Kukunin kayo ang cellphone mo kapag nagpasi ka na. Saka kayo lang ibabalik. Meng Yao. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Paidawan mo. Tumatawag ako kay Xiao Yu pero walang sumasagot. Magpahinga na lang tayo sa service area sa unahan. Ganito ka, delikado to. Anong delikado? Tumawag si Xiao Yu ilang araw nakaraan. Sabi niya, uwi na siya. Ito ba ang nangyari? Ilang araw na, hindi sinasagot ang tawag, hindi rin nag-reply sa text. Bukas na ang bisperas ng bagong taon. Mukhang mas nag-alala ka kaysa sa akin. Naku. Kahit nag-alala, iwag magmaniw ng ginautot. May serbisyo sa hapan. Magpahinga tayo, bukas tayo umalis. Tatawagan ang manugang. Si, suntiin kita. Hello, Yao. Sa mga araw na to, hindi ko matawagan si Xiao Yu. Grabe, madaling araw na tapos tawag ka pa. Isipin mo wala na siya. Ano ang nangyari kay Xiao Yu, Yao? Sakit essay utak. Hello. Dr. Chen. Critical na ang sitwasyon na Simulan ang operasyon. Hindi kayo makontak. I say lang ang anak niyang Sa Cloud City, hindi makontak. Patuloy lang. Sige. Bakit parang hindi ako mapakaling ngayong araw? May mangyayari bang masama? Anong nangyari? Ang gulo mo talaga. Kahit simpleng bagay, para saan ka pa? Tunay kang ang galing probinsya, hindi ka karapat-dapat. Mama, Papa, ako. Anong ako? Bilisan ang trabaho. Kapag may nasira ka pa, babaliin ko ang mga binti mo. Walang kwenta ka talaga. Tama ang ginawa ng anak. Walang kusing ang ibibigay sa'yo. Lumayo ka sa akin, nakakainis ka tingnan. Liu Hengyu. Anong klaseng ekspresyon yan? Bakit? Nag-agalit KPA? Nagagalit ka talaga. Ngayon, bayaw di mo kayang tawagin. Ikaf na BA ang bayaf? Tigil kayong lahat. Juan, bawal magtapon ng basura kung saan-saan. Tatapon ko pa rin. Tatapon ko kahit anong mangyari. Anong magagawa mo ha? Nye. Ha. Ano, ikaw ba? Bakit? May lakas kang sermunan ang apo ko?
Ma, kung nagamalayong anak kayo, dapat kayo ba siyang pagsi. Walang kwenta ka. Wala karapatang maging tatay ng apo ko. Ang tatay ng apo ko, dapat parang si Jiang, tagapagmana ng mayamang pamilya. Lola, sabi ni Jiang Tito, bibilhan niya ako ng imported na tsokolate. Darating ba siya ngayon? Sige naman. Basta mese ang apo kayo. Tatawagan ko siya ngayon, papupuntahin para kumain ng hapunan. Okay, Bie? Okay. Si Juan Juan ay bata pa. Madali siyang may impluensyahan. Pag lumaki pa siya, sa kanalang turuan. Ginang, handa na po ang mapagkain. Salamat sa pagod mo, Wang. Sige, umuwi ka na. Pero ang hapunan ngayong gabi. Hindi na kailangang, hindi Pasko naman, bagong tao, balik, magpahinga at magkasama sa pamilya. Tungkol sa hapunan. May magayos naman. Sij, salama, ma'am. Yaw. Sabihin mo kay Jiang. Punta siya dito mamayang gabi para sa hapunan ng bagong taon. Tingnan at matuto ka, ganito. Ganito. Tama. Tapos ganito. Sa oras natin. Nakahanda na sina mama at papa ng hapunan sa bagong taon. Ay, hindi na naman natin sila makakasama ngayong taon. Tumigil ang tibok ng puso, mabilis ang CR. Bago mawala ng malay ang pasyente, binabanggit ang anak niya. Bilisan ang kontakin para gisingin ang pagnanasa ng pasyente. Dagdagan ang tsansa ng pagkaligtas. Sige, at tawagan ko ang pamilya ng pasyente. Ines AKO. Anong nangyari? Hindi ba't ako nagpatay ng telepono? Ano ba ang pakana and I luching you? Ang dami namang tawag, nakakainis na. Baka hindi niya nakuha ang pera sa'yo, Yang. Nagkukunwari lang na may sakit para hingan ka ng pera. Posible. Tama na, huwag pag-usapan siya. Tumawag SI mama. Sinabi naya namis ka naya. Inimbitahan ka ngayong gabi sa bahay niya kumain. May oras ka? Basta inimbita mo ako, palagi akong may oras. Pagdating kay Juan, miss ko rin siya. Yaw. Kung hindi lang pinilit ng mga magulang ko na mag-aral ako sa abroad, baka hindi tayo nagkahiwalay. Kamakailan, hinawakan ni Tita Chen ang kamay. Sabi niya, sana daw ako ang tatay ni Juan. Hindi mo rin naman kasalanan lahat. Dati, nagkaroon ng krisis ang kumpanya ko, muntik nang malugi. Kung hindi lang dahil may abilidad si Liu Chengyu, kaya niyang tulungan akong iligtas ang kumpanya. Hindi ko siya kailanman papayagang maging bahagi ng pamilya ko. Sige na, ngayong gabi, usapan, pumunta sa bahay para kumain. Kung may oras kayo, pwede ding sumama si Tito at Tita. Sige, tatawagan ko sila mama at papa para sabihin. Opo. Ma, kamusta ang SA inyo? Naputol na ang funding chain ng pamilya. Hindi na maitago ni Papa, kaunti na lang at bibigay na siya. Si Meng Yao napakatanga. Sumusunod siya sa sinasabi ko. O siya, mabuti yan. Bilisan mo na, alisin mo yung asawang nakikitira diyan at kunin si Meng Yao. Pag nakuha natin ang pera ng pamilya Meng. May liligtas natin ang kumpanya natin. Huwag kang mag-alala, ma. Tika, sabihan mo si Dad na magpunta tayo sa bahay ng pamilya Meng mamayang gabi para sa hapunan ng bagong taon. Nakahain na ang pagkain. Pwede na kumain. Liu Chengyu, kanino ka nakasamengit? Oy! Yaw. 5 taon akong hindi nakakauwi. Ngayong taon, pumayag kang uwi tayo. Ibigay ang phone mo at tawagan sina mama at papa. Sige na. Huwag mong sirain ang mood ngayong Pasko. O siya, payag na kung tawagan mo ang nanay at tatay mo. Masaya na? Nakakainis tong phone mo, wala nang tigil ang tunog. Nakakapagod na. Bakit tumawag ang Ang daming tawag. Liu Chengyu. Ano ba nga naisipin mo?
Tingnan mo na nga kung anong oras na. Hindi ka ba magmadaling tapusin ang pagluluto? Ma, luto na ang ulam. AKO sana. Ano pa ang sinasabi mo? Parating na agad ang mga bisita. Gusto mo ba talagang mapahiya ang buong pamilya natin? Ha? Tunay ka ngang walang kwenta. Baby, ayaw na nating going tari sayan, tama ba? Tama. Ma, malayong turo mo kay Juan Juan. Bakit may reklamo ka? Wala ka talagang pakiramdam. Isang mahirap lang siya na galing probinsya. Ano bang alam niya? Kung hindi dahil sa'yo, Juan Juan, matagal nang magkasama sina Yao Yao at Jiang. At anong kinalaman mo rito? Juan Juan, nalala mo pa ba ang tinuro kayo sa'yo? Ayoko nang walang kwenta na tatay. Gusto kong si Tito G. Yang ang tatay ko. Tama yan. Ang anak si Juan Juan ang pinakamatalino. Meng Juan. Ma, bata si Juan Juan. Wala pa siyang tamang pagyusga. Turuan niyo siya ng tama. Bakit siya tinuturuan magsalita ng ganito? Oy, naglit ka na. Galit ka na talaga. Kumakain at nakatira ka sa amin. Wala kang naibigay na pera sa pamilya. Anong karapatan mo para magalit? Wala akong karapatan. Kung wala ako, nalugi na ang Jingsheng. Sasabihin mo wala akong karapatan. Luching you. Bagong taon, nagpapasaway ka? Gusto mo bang lahat tayo magalit? Yao Yao ay cow. Oy. Ano ang sinabi mo? May sakit ka ba? Ngayong araw ng bagong taon, nagbibenta ka ng libingan sa akin. Sige, tama na yan. Huwag masira ang sayang ngayong bagong taon. May bisita tayong espesyal ngayong gabi. Parating na sila. Lutuin ang pagkain mamaya. Pagkatapos ng bagong taon, ipapagamit ko sa iyo ang sasakyan namin. Okay na ba yan? Talagang mabait na aso ka. Ma, mauna na kayo umuwi. Bakasyon ko, babalik ako. Ma, huwag kang umiyak. Anak. Ito ang perang nakuha mula sa pagbenta ng ani at hayop sa bahay. Dala mo to. Kumain ka na maayos, huwag magpapagutom, ha? Pag nahirapan ka o naubusan ng pera, tawagon mo si Ma. Hahanap ako ng paraan, okay? Nagiro pa ang kolehiyo ang bag. Wala namang ginagawa. Huwag na nating sayangin ang oras. Umuwi na tayo. Mauna na tayo umuwi. Ingitin mo ang sarili mo ha. Oo. Ibinigay na ng mga magulang ko ang lahat ng pera nila sa akin. Balang araw, sisiguraduhin kong magtagumpay para maparanas ko sa kanila ang magandang buhay. Pasensya na po, maata. Pagkatapos ng bagong taon, sigurado akong babalik para makita kayo. Sa ganitong oras, abala si Maat pa sa paghahanda ng handa, kaya siguro hindi nila nasagot ang tawag. Didar, Chun, Tumawag na ang anak ng pasyente. Anak, wala nang tanda ng buhay ang pasyente. Tumawag kayo sa pamilya para kunin ang katawan. Ito Chaloy. Uy, si Jiang dumating? Halika, Kunin. Para sa inyo, tita. Tingnan mo, pamilya tayo. Ano pang regalo ang dala? Dapat lang, dapat lang. Uncle Jiang, sa wakas dumating ka. Miss na Miss Kita, cute kong Oy, tingnan mo na. Hindi mo alam. Isipin mo may kayo. 8, may tatay si Juan Juan. Ano bang klaseng ama yun? Kung ikukumpara kayong young master, ang layo naman. Tama ka, Tito Jiang. Mas malayo pa talaga si Papa sa inyo. Baka pwede ikaw na lang maging tatay ko? Neko, ganyan, huwag mo basta sabihin. O sige, di na ako magsasal. Tara, kain na tayo. Sige, yupo kayo, yupo kayo. Mama, Papa, dali, upo na tayo at kumain. Tabi kay Tio Jiang umupo. Ayon sa mga alituntu, nakikitira bawal kumain sa hapag.
Bakit ka pa nakatayo rito? Bilisan mo at ihain na ang pagkain. Makhang, hindi nyo ako kailanman itinuring na kapamilya. Isang mahirap na probinsyano, anong karapatan mo na mapasama sa pamilya namin? Wala akong karapatan. Mukhang itinatangi. Asawa at anak. Hindi ako itinuring na asawa at ama. Ang pagtitiis ko ng maraming taon. Ganito pa ang naging balik sa akin. Ang daming taon. Nagsikap akong mabuti, mga meng. Wala akong kahit anong oras para sa sarili ko. Pero kayo, itinuro nyo sa anak ko na tawagin ang iba, Papa. Sinasabi mo pa na wala akong kwenta. Kung wala akong kwenta, Ano siya? Anong ibig mong sabihin? anong ibig kong sabihin? Jiyong, huwag isipin na hindi alam ang iniisip mo. Ang kumpanya ng G-Family, gaano ka sa pamamalakad mo. Nabasag ang financial chain, bingeting bankruptcy. Kung di lang dahil sa pondo ng pamilya Meng, lalapit ka ba? Puro kalokohan. Puro kalokohan. Mali ang sinabi kayo? Ikaw. Liu Chengyu, gusto bang magrebelde? Lu Qingyu, kailan ka natutong manira ng tao? Lumuhod ka agad at humingi ng tawad kay Jiyang. Simula na yon, Meng Yao. Hindi na ako magtitiis. Grabe, sobrang nakakabaliw na to. Bakit ba lagi akong tinatawagan ng ospital? Ikaw, at naglakas loob ka pang sagutin? Ipatitikim ko sa'yo ang disiplina ng pamilya. Dapat lang talagang turuan ng leksyon. Lumuhod ka na at tanggapin ang parusa mo. Hello, Sinato? Si Ginoong Lu Qingyu? Ang mga magulang kagabi nasa Yonchen. Nagkaroon ng aksidente sa... Hindi na isalba kahit sinubukan. Ano? Bilisan nyo at pumunta sa Cloud City Hospital. Walang hiya, linte ka. Mukhang hindi mo pa alam kung ano ang disiplina kung hindi ka tuturuan. Lumuhod ka sa harap ko. Lumuhod ka. Ang cute mo talaga. Hindi mo madidisiplina kung hindi papalu. Ang aso, kailangan talagang madalas paluin. Kung hindi, malay baka kagatin ang amo niya balang araw. Season Yong, Tama BA? Tama. Talunan ka, talunan ka. Ha ha ha. Liu Chengyu, lumuhod ka na at humingi ng tawad. Anong tinitingnan mo? Wala na ang MGA Magulang kayo. Saan ka pumunta? I. Tatanda, tai. Tatanda. Ikaw na walang kwenta. Nagrebelt ka na sa kin? Walang hiya ka. Hawakan niyo siya. Babaliin ko ang paa niya. Siege, tai. Sasma ik... Dapat umuwi ka na. Umalis kayong lahat. Lu Qingyu. Ano bang problema mo? Baliw na kayo. Baliw na talaga ako. Alam, MOBA, wala na akong tahanan. Baliw na kayo. Baliw na kayo. Alam, MOBA, wala na akong tahanan. Huminto ka dyan. Grabe ka. Ganito ba ang asawa mo? Ang dami ng napag-aralan pero walang disiplina. Naku, tama na. Kinuha niya ang susi ng kotse. Siguradong ibebenta niya para sa pera. Habulan emosia agad. Lu Qingyu, bumaba ka dayan. Kotse namin yan. Wala kang karapatang magmaniho niyan. Liu Chengyu, bumaba ka diyan at umuwi. Luhod ka sa harap ng labandera ng 3 oras. Kung hindi, huwag sisihin kapag hiniwalayan kita. Ako at ang anak. Hindi mo na kailanman makikita pa. Meng Yao, wala ka ng kapangyarihan para takutin ako. Layuan niyo ako.
Lu Qingyu, natatakot ka bang mapahiya? Napahiya? Namatay na ang mga magulang ko. Napahiya ako. Umalis ka. Bakit kung umalis ka, kahit mahirap mong magulang namatay na, di na sila nakakadagdag sa polusyon ng hangin? Di marunong magbigay galang. Ang cute mo ha. Dapat matagal nang wala ang mga magulang mo. Mas maaga, mas mabuti. Magangat ka. Tabi, Lu Qingyu, bumaba ka rito. Bengan ka na. Ayang okay calling ba? Okay lang, gas lang. Tingnan mo, sobra. Yaw, huwag ka nang magpakalambot sa kanya. Opo, alam ko nama, nazugatan si ayang, dadalhin ko muna siya sa hospital. Tara na. Ma! grabe, hindi na magkasya lahat ito. Enaku, bataka, ano ba to? Itong mga to, para to sa apo at sa manugang ko. Saish, aalis na. Pagbalik ko sa Pasko, dadalhin ko sina Yao Yao at Juan para dalawin kayo. Hello, Ma. Huwag mag-alala, napag-usapan na namin ni Yao Yao. Gayong taon uwi kami. Di ba magandang balita? 5 taon ka nang di umuwi. Ang apo mo, kami ng tatay mo, ni minsan di pa namin nakarga. Doktor, nasaan ang magulang ko? Ikaw ang anak ng pasyente, si Liu Chengyu. Ew. Tawag kami sa'yo. Isang araw at isang gabi, alam mo bang nandito ka na? Ni hindi mo man lang inalala ang aksidente ng mga magulang mo. Anong klaseng anak ka? Shige, tama na. Huwag magsalita. Esensya na, ginawa na namin ang lahat. Pakikiramay po. Nene. Tatay. Nene. Tatay. Nene. Dapat akong umuwi. Dapat na akong umuwi, nanay. Nene. Kasalanan ko lahat, nene. Angie, Tandaan mo ang paalala ng doktor. Huwag hahayaang mabasa ang sugat. Kahit gasgas lang, pero huwag hayaang magkapeklat. kaya kailangan mo akong alagaan. Ayokong ibang tao ang humawak sa akin. Huwag kang mag-alala, gagawin ko. Hindi ko alam kung anong trip ni Liu Chengyu. Pag nahanap ko siya, ipapaluhod ko siya para humingi ng tawad sa'yo. Yaw, hindi naman value si Lu Qingyu. Ginagawa niya ito para gamitin ang taktika ng pag-atras para makuha ang Una, Hindi ko rin inakala na ganito siya katalino. Galing sa probinsya, mababa ang estado. Ganyan ang mga maliit na diskarte nila. Akala niya hindi siya matatanggal sa kumpanya ng Jingsheng. Kaya napakakumpiyansa niya. Yaw, hindi ka dapat magpaloko dito. Ang kaya niyang gawin, mas kaya ko pa kaysa sa kanya. Mantik ko makalimutan, eksperto ka rin pala sa chips. Yun ay. Tagapagturo ko ay kilalang eksperto sa chips. Tungkol sa chip na itinanim sa katawan ng tao na ginawa ni Liu Chengyu. Natapos ko na ito pero hindi ipinaalam sa publiko. At ikaw. Liu Chengyu, tumajil ka dayan. Liu Chengyu, tingnan mo. Dahil nasugatan ang kamay ni Ziyang, lumuhod ka at humingi ng tawad sa kanyang gayon. Meng Yao, sinabi ko na kahapon ng malinaw. Tapos na tayo. Bumalik ka. Kung maglakas loob umalis, maghihiwalay tayo. At pati si Juan, huwag mong asahang makikita pa siya. Meng Yao, sasabihin ko ulit. Hindi na kita gusto. Si Juan gusto niyang tawagin ang iba pa. Kung ganun, ayoko na rin ng anak na ganito.
Yao Yao. Itong si Liu Chenyu talaga, ang daming pakulo. Ang kapal na mukha. Akala niya dahil marunong siya ng teknik, kaya niya ako paikutin. Hintayin mo lang ang bagong taon. Sa bagong taon, ipapabalik kita sa kumpanya para palitan siya bilang general manager. Hindi magtatagal, magiging akin na rin ang pera ng pamilya Meng. Oy, sino kaya ang tatlong tao sa harap ng bahay ngayong bagong taon? Tingnan, Ang karo papunta sa bahay ni Liu Kaicheng. Tara, tingnan natin. Nanay tatay. Nandito na kami. Oy, Yuwazi ano yan? Sa bisperas ng bagong taon, Tiyo. Aksidente sina nanay at tatay sa kalsada. Anong aksidente? Paano nangyari yan? ilang araw ang nakalipas. Bumili ng karne ang mga magulang mo sa bayan. Uwi sila para magdiwang ng bagong taon ngayong taon. Ako ang bumalik. Pero sila, hindi na makakabalik. Tanggapin mo na lang ang nangyari. Ang namatay, hindi na muling mabubuhay. Sa mga susunod na araw, apakisuyuan ko ang barangay, ilibing ng maayos ang magulang mo. Salamat pa, uncle. Magandang araw po, Ginoong Meng. Ginong Meng. Ang chip na inireserba para sa ama ni Shen Muking ng Shen Group ay nakatakda sa 3 araw mula ngayon. Kapag nakatayo na muli ang kanyang paralisadong ama. Sigurado ang halaga ng kumpanya natin ay biglang anga. Tama. Nasaan si General Manager Liu Chengyu? Sakto lang, gusto kong sabihin ito. MGA kasama. Bilang presidente ng Jingsheng Company, inihahayag ko ang pagtanggal kay General Manager Liu Chengyu sa kanyang posisyon. Papalitan siya and I, General Manager G, Ano? nasa tabi kayo. Mang Meng, maingat kayo. Ang chip na maaring i-implant sa katawan ay binuo ni Ginoong Liu. Maliban sa kanya, Walang garantiya sa maayos na pagtakbo ng chip. Hindi mo kailangan magsalita. Si Liu Chengyu ay graduate ng pangkaraniwang universidad, pero si Ji Yang ay graduate na MIT sa Amerika. Ang kanyang kakayahan ay daang beses na mas mataas kaysa kay Liu Chengyu. Mang Meng, ang gusto ng pamilya Shen ay si Ginoong Liu. Kayo? Naniniwala ako na pipiliin ni Ginoong Shen ang mas mahusay na si Ji Yang. Wala nang pero. Director Zeng, dapat mo maunawaan na ako ang presidente ng Jingsheng Group. Wala kang karapatang kwestiyonin ang desisyon ko. Tara Ayang, make up ako mula Rwanda. Sige. Hello, Lao Zhang, ano meron? Boss Liu, bakit di ka pa bumabalik sa kumpanya? Kanina lang, si Boss Meng ay binigay kay Jiang ang pwesto ng general manager ninyo. Meng Yao. Talagang hindi na sila makapaghintay. Ano? Lao Jing, huwag mo nang alalahanin ito. Magtrabaho ka ng mayos. Malapit na akong bumalik. Tishin Guofu. Pazok. Presidente, ready na ang Jingsheng. Pwedeng ilagay ang chip kay dating presidente. Si Shen Miking, presidente ng Shen Group, tatay, ang galing. Makakalakad ka na uli. Muking, ang dami mong tinis nitong mga taon na to. Itong si Liu Chengyu ng Jingsheng, talagang henyo. Kung makuha natin siya sa grupo natin. Ang ganda sana. Ang liit-liit na kumpanya ng Jingsheng, paano nito may papantayan ang ganoong klaseng henyo? Tay, wag na kayo masyadong mag-isip. Si Liu Chengyu ay manugang ng pamilya Meng, asawang lalaki ni Meng Yao, ang presidente ng Jingsheng. Di ba na mangyari na gusto niyang pumunta? Tay, magpahinga ka muna ng mayos. Natawagan ko agad para maaga kang magka-chip. Uy, Ginong Liu. Sa wakas, bumalik na kayo. Old Zhang, Habang wala kayo, Ginoong Liu. Inukupa na ni Jiang ang opisina ninyo. Sinulot niya na ito. Kayo, Skeng, bata ka. Babalik ako ngayon para magbitiw. magbibitif ka na ba, Liu? Liu, hindi pwedeng wala ka sa kumpanyang to. Yang si Jiang, sabi raw magaling na dalubhasa sa chips, galing daw Amerika, pero wala naman talagang alam. Puro mali pa ang utos. Kung ganito pa rin, masisira ang Jingsheng. Kumusta na ba ang Jingsheng ngayon? Wala na akong pakialam dun. Liu Chengyu. Bumalik ka rin pala.
Ang kumpanya ay nagsimula noong ika-8 ng buwan, lampas na ika-15. Wala ka bang pananagutan? Wala akong pananagutan. Paano ako nagtrabaho para sa kumpanya sa loob ng taon? Hindi mo ba alam? Oh, bumalik ka BA para magyabang? Noon tapang mo, DBA? Asawa't anak, iniwan mo. Bumalik ka, anong ibig sabihin nito? Tama BAAKO, yaw-yaw? Ginawa niya yung umatras para makadiskarte. Gusto niyang ikaw ang sumuko. Pero hindi mo siya pinansin, kaya ayan, bumalik siyang talunan. Liu Chengyu, 30 taong gulang ka na pero parang bata pa rin ang asal mo. Sinasabi ko sa'yo, ang paatras na estilo mo, hindi ubra sa akin. Matuto kay Jiyang, ituon sa trabaho. Magkasama ilang taon. Ganito ang tingin mo sa akin. Mali BA ang sinabi kayo? Lu Qingyu, ikaw na laking probinsya. Magpapakasal ka kay Yaw-Yaw, baka biyayang ilang henerasyon bago makuha iyan. Ang pagpapanggap mo, ikaw rin ang apektado. Pupunta kami sa amusement park kasama sina Ayang, Juan at Mama. Wala akong oras makipagtalo sa'yo. Kiano Enle? Lumuhod kang gayon at humingi ng tawad kay Ayang, papayagan kitang bumalik sa kumpanya. Simula, ikaw ang assistant ni Ayang. Magdala ng sa at alagaan siya. Meng Yao, kailan ka naging arrogant? Gusto bang lumuhod ako at humingi ng tawad? Sa tingin mo, karapat-dapat ba siya? Sino tinatawag mong walang kwenta? Fake it? NBA Toto? Lu Qingyu, talagang wala ka ng pag-asa. Ayaw mo mag-sorry para lang mapanatili ang maliit mong kayabangan bilang lalaki, di ba? Sige na, sige na. Ibalik mo na ang kawawa mong pride. Kasunduan sa pagiging Tama. Ang teknolohiya na pwedeng i-implant sa katawan ay mapupunta kay Ayang. Walang sabihin sa iba kung ano-ano. Mamaya, ibigay mo ang mga datos kay Ayang. Isipin mo ito ang paraan mo ng paghingi ng tawad sa kanya. Huwag mo na i-overthink. Gusto kong matulungan si Ayang magtagumpay sa industriya. dahil sa matagal ng magkaibigan. Wala ka ng prinsipyo. Tingnan kayo lang. Anoorin ko kung paano masisira ang pamilya Meng at mawawala ng lahat dahil sa hindi kayo permahanyan. Ang bunga ng sarili kong pagsisika, walang makakaagaw nito. Sinasabi ko sa'yo, bukod sa kin. Walang makakapagpagana ng program ng chip ng maayos. Lalo na siya na walang silbi. Lu Qingyu, hanggang kailan ka magpapaka-irresponsible? Si Ayang, graduate mula Amerika, habang ikaw, graduate ng pangatlong universidad. Anong ipangtatapat mo sa kanya? Talaga BA? Ang magaling na nagbalik mula Amerika. Fake it? Kailangan mo rin naman ang chip na dinevelop ko para makapagtayo ng pangalan. Tumajol ka. Tatlong araw. Sa loob ng 3 araw, kailangan nating i-implant ang chip sa ama ng presidente ng Sheng Group. Pwede bang isipin mo ang mas malaking plano? Lu Qingyu, kailan ka naging ganito ka-selfish? AKO, selfish? Hindi ba talaga? Yaw-yaw, tingin ko ayaw niyang makipag-ugnayan tayo sa grupo ng Shen. Kung ayaw, Lu Qingyu. Lamayas ka nalang dito. Permahan mo na. Magpapakasal ka sa akin. At titigil ka na sa pakikipag-ugnayan kay Juan Hu. Sinabi kayo na, hindi ko na kayo gusto. Yaw-yaw, ginagamit niya ito para maka-advance siya. Sige, magaling. Sa ganitong oras pa rin nakukunwari ka. Sige, umalis ka na. Hindi ba gusto mong umalis? Ano, ayaw mo na? Kung ayaw mo, bumalik ka, lumuhod at humingi ng tawad. Pwede kitang bigyan ng trabaho bilang tagalinis sa kumpanyang ito. Bahala ka sa sarili mo. Lu Qingyu. Kapag umalis ka, huwag nang asahang makakabalik ka. Ito tuloy. Lu Qingyu. Anong ginagawa mo dito? Inutil ka? Lu Qingyu huminto. Ano ba talaga ang balak mo? Hihi ano ba ang gusto kong gawin? DBA matigas yulo mo inutil? Hindi ba umalis ka? Dapat malayo ang paglayo mo. Bakit na ang babala ka pa sa anak kayo? Ano pa bang inasan kayo? Ang ganitong klaseng anak, hindi na kailangan. Gaya ng gusto niyo. Nag-resign na ako sa Jinsheng at nakapirma na rin kami ni Meng Yao ng kasunduan sa diborsyo. Juan, hindi na ako ang tatay mo simula ngayon. Kakaabot sa presidente, pinalitan ang namamahala sa paglalagay ng chip sa ama mo. Tinanggal si Liu Hengyu and Ge Jinseng. Ang pumalit sa kanya ay si Jiyang. Ano? Si Liu Chengyu ay tinanggal na ng Jinsheng.
Tama, sabi ng Jinsheng, ang chip na may tanim sa katawan ay dinisenyo ng bagong General Manager Jiang. Si Liu Chengyu ay katuwang lamang. Imposible. Bago magdesisyon lagyan ng chip ang tatay ko, sinigurado kong inimbestigahan ito, Meiji. Kung hindi si Liu Chengyu, walang makakapagpatakbo ng chip program ng tama. Makipag-ugnayan sa Jingsheng Company. Kung hindi si Liu Chengyu, tatanggihan ko ang maglagay ng chip sa tatay. Sige, Presidente. Sandali lang. Tulungan mo akong alamin kung nasaan si Liu Chengyu. Ang ganitong talento, hindi pwedeng palampasin ng Shen Group. Juan, simula ngayon, hindi na ako ang tatay mo. Sabi ni Lola, ikaw ay walang kwenta. Ayaw ni Juan ang taong tulad mo. Gusto mong maging tatay ko? Tumadyo ka. Noong pumasok ka sa pamilya namin, para lang sa pera yun pag nag-divorce tayo, wala kang makukuha. Wala kang pwedeng dalhin. Hindi ba ito ang general manager ng kumpanya? Si Liu Chengyu? Anong nangyari dito? Hindi ba halata? Malamang tinanggal siya, nung nakaraang press conference ng kumpanya. Si Liu Chengyu ang nagningning ng todo. Malamang sinibak siya. Ganito talaga ang buhay ng empleyado. Doity, nare-respeto kita. Dahil, anak ka, inay Meng Yao. Ngayon, wala ka ng kaapatang harangin ako. Hindi ka pwedeng umalis. Tatawagin ang anak ngayon. Hanapin maigi ang katawan mo. Alice na tayo. Nasa ibaba na sina Mama at Juan. Director Zhang. Sa pagtuturo kay Liu Chengyu, natutunan mo ba ang bastos na ugali? Di ka kumatak? Meng, may malaki akong problema. Tumawag ang Shen Group kanina at sinabing kakanselahin nila. Schedule ng paglalagay ng chip sa lumang chairman. Ano? Cancelado? Ito tuloy. Napagkasunduan na natin. Bakit cancelado? Wala tayong magagawa. Ang gusto ng Shen Group ay si Liu. Meng, paano kung pabalikin natin si Liu? Pabalikan? Siya? Isa lang siyang aso ng pamilya Meng. Anong karapatan niyang bumalik? Wala tayong maipapaliwanag sa Shen Group. Manager Zeng, bago ka magsalita para kay Liu Chengyu, isipin mong mabuti kung sino ang nasusunod sa Jingsheng Company. Yao. Siguradong hindi papayag si Liu Chengyu, sinabi niya kay Boss Shen. Grave talaga asay Liu Chengyu. Hindi niya matanggap na maganda ang Boss Meng, si Boss Liu ay hindi ganong tao. Director Zeng, bakit mo pinagtatanggol si Liu Chengyu? Baka naman. Meron kayong lihim na kasunduan? Ikaf. Bakit hindi ka na makapagsalita? Yao. Itong si Director Zeng ay tinuruan mismo ni Liu Chengyu. Kung iwan siya dito, baka magtaksil din siya tulad ni Liu Chengyu. Ipagkanulo ang kumpanya. Tenggal ka na sa trabaho. Gino Meng, grabe ka, nawala na ang bait monta. Ganito ka magtiwala sa gwapong ito? Kung wala si Ginoong Liu, matagal nang nagsara ang Jingsheng. Tingnan natin. Hanggang kailan pa magtatagal ang karangyaan na to? Walang kwenta. Ayang. Papaklaruhin ko kay Liu Chengyu na ikaw ang pangunahing developer na human chip. Sa oras na mangyari yan, wala nang masasabi si Shen Muking. Tara na. Ang gamit ng pamilya Meng ninyo, hindi ko kailangan iyan. Sabi mo hindi mo kailangan. Ikaw, taga-probinsya na mahirap. Normal lang sa'yo ang jumong dupi. Masama ba ang pagiging taga-probinsya? Ikaw napakataas na, hinahamak pa ang taga-probinsya. Sa 3 henerasyon, sino ba ang hindi nanggaling sa probinsya? Anong kinalaman nyo dito? Hinahamak kayo ng taga-probinsya, bakit? Ano magagawa nyo sa akin? Hoy, huwag kang magpadalot. Sa ganitong klaseng bagong yaman. Makingat, baka madamay ka. Guardia, lapit kayo dito. Taunatanak na ko sa bahay kayo. Pakihanap mabuti sa katawan niya. Sir, makipagtulungan ka na lang, huwag mo kaming pahirapan. Presidente. Natunton ang lokasyon ni Ginoong Liu. Nalaman din ang dahilan ng alitan niya sa kumpanyang Jingsheng. Ay dahil hindi binigyan ni Meng Yao si Ginoong Liu ng 3,000 piso para sa pamasahe. Nadisgrasya ang magulang ni Ginoong Liu sa bisperas ng bagong taon. Anong 3,000? Dahil lang sa simpleng 3,000 piso. Talagang sobrang tama si Meng Yao. Ang halaga ni Liu Chengyu, 300 milyon, 3 bilyon. Higit pa sa 30 bilyon. Sinira ang mga magulang. Mukhang hindi na talaga maayos ang relasyon nila. Ihanda ang sasakyan. Ako mismo ang mag-anyaya kay Liu Chengyu na sumali sa grupo ng Shen Company. Ito ang mga gamit ko. Wala kayong kaapatang haluhugin ang katawan ko o suriin ito. Kapitan, ang paghahalughog sa gamit ng walang pahintulot ay labag, hindi pinapansin na matanda ang mga taga-probinsya. Ayoko na May ebidensya ka ba?
Anong ebidensya pa ang kailangan? Pinoprotektahan niyo siya. Ma, Ano bang pinagawayan nayo? Naku, yaw. Buti naman at bumaba ka. Hayop na to, ninakawan niya ng gamit ang kumpanya. Maghanap ng mag-iimbestiga sa kanya. ma, bahla ka kay Juan Huya. Magpahinga muna, AKO na ang mag-asakaso. Luching you, ikaw ba ang nagsabay kay Shinmuching? Bakit niya kinansela ang chip implantation appointment? Fake it? Meng Yao, Ang lahat ay nakikita ng malinaw. Ikaw ang hindi nakakapansin. Bakit kinansela ni MS Shen ang appointment? Dapat mong pag-isipan ang sarili mong problema. Hindi yung ituturo mo lahat ng kasalanan sa akin. Ano? kinakabahan ka kaya hindi mo sinasagot. Gusto kong makita kung ano pang mga ginawa mo nang hindi ko alam. Magandang araw, Ginoong Liu. Ako si Shen Miking, ang presidente ng Shen Group. Sabi mo wala kang kaugnayan kay Shen Muking. Paano mo ipapaliwanag ang tawag na ito? Bakit hindi ka nagsasalita? May nangyari ba? Bilisan mo ang pagmamaneho. Anong ipapaliwanag? Malalaman din ang totoo. Wala nang kailangang ipaliwanag. Liu Chengyu, hanggang ngayon ayaw mo pa ring aminin ang pagkakamali mo? Lu Chengyu. Ito ang oportunidad ibinigay ni Yao. Huwag mong balewalain. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Jiyang, mukha kang mayabang na nakakuha ng tagumpay. Ikaw, hinahanap mo si San, di ba? Meng Yao, inapon ko sa aso ang tunay na damdamin ko sa mga taon na ito. Ngayon, nakikita ako ang pagmumukha mo. Ang pagmumukha ng pamilya Meng. Pagkasuklam ko, hindi kayang ilarawan. Ang gago mo talaga. Ang saya makitang mukha nila, pangilalit ang taga-probinsya. Suportado ka namin, Liu. Lumayo sa traidor na babae at lalaking alang kwenta. Anong tinitingnan nyo? Ninakaw ni Liu Chengyu ang research ng kumpanya. Nagpapatangkang sumiksik sa pamilya ni Shen. Magaling. Ninakaw mo ang gamit ng pamilya namin, magagasgas ang mukha mo. Naku, ang kupal talaga nito. Nagnaka na gusto pang manakit. Meron pa bang hustisya sa mundo? Si Liu Chengyu, siyabang na niya kawinjigami? Hindi ko sigurado. Lu Chengyu, Masaya ka na ngayon? Pati nanay ko, kaya mong saktan? Gusto ko ngayon mismo, linawin mo na sa lahat. Research essay chip, Nagnika K. Jiyang, Sakalang Kita Palalayan. Meng Yao. Ang tagal na magkasama. Ngayon ko nalaman, mahilig ka palang mangarap ng gising. Sinasabi KOS, ang bunga ng sarili kong pagsisika. Walang sinuman ang makakakuha nito. Tumadyo ka, Dayan. Pamilya Meng ay minamalit ang taga-baryo. Gayon gusto kong tanungin. Mga magnanakaw na taga-baryo, bakit igagalang ang pamilya Meng? Tutu ba ito? Hindi ba ito nagapahiya sa mga taga-bukid? Oo, tutu ito. Kung hindi, bakit siya nagmamadaling umalis? Pigilan siya, huwag papalabasin hanggang malinaw ang Tama, hawakan siya. Ano gusto ninyong gawin? Liu Chengyu, magbigay agad ng klarifikasyon sa publiko. Si Jiyang ang totoong punong engineer na implantable na chip. Hindi na kita papatulan. Eminent Keo Pana Asay, ikaw ang asawa ko at manugang ng pamilya Meng. Kung ayaw mong makulong sa kasong pagnanakaw at maging target ng lahat, mas mabuting sundin mo ang sinasabi ni Yao Yao. Kung hindi, hindi ka makakaraos dito sa Yun City. Nandito na tayo. Nagkalakas loob pang mag-report sa pulis. Mukhang talagang nagnakaw si Liu Chengyu. Halika't tulungan nating hulihin siya. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Pipilitin kong paaminin siya at ibalik ang gamit ng pamilya Meng. Liu Chengyu. Sino pa ang magtatanggol sa'yo? Umalis ka na sa Jingsheng Company. Wala na magtatangkang kunin ka. Kung ang henyo gaya ni Ginoo Liu ay hindi niyo papansinin, bakit hindi niyo na lang siya ibigay sa pamilya ko, pamilya Shen? Ano pa ang hinihintay niyo? Pakawalan niyo na siya. Ginoo Liu, Eos Kalang BA? Aos lang, Shen Muching. Liu Chengyu, may lakas loob ka bang sabihing wala kang koneksyon sa kanya? Lumapit siya sa iyo. Mukhang tama yung sinabi ni Ayang. Ikaw ang nagsasabi ng kung ano sa harap ni Shen General Manager. Baka naman ay tang SI Liu. Talagang lihim na nakipag-ugnayan kay President Shen. President Shen, huwag kayong maniwala sa sinasabi niya. Hindi ko mapagkakatiyalan si Ginoong Klong. Ano, paniniwalaan ko pa itong lalaking ito na parang boytoy lang. Sinong tinatawag mong boytoy? President Shen, mukhang naimpluensyahan ka pa rin ni Liu Chengyu. Isa siyang walang kwenta, graduate ng third-rate universidad. Awang kwenta pala ha? Hindi BA Todo? Graduate na hindi sikat na universidad. Hindi ba't isa siyang walang kwenta?
Season Young, Season General. Taga-Amerika, magaling na estudyante. Ang mga chips ng kumpanya natin, siya ang nag-develop. Walang kaugnayan kay Liu Chengyu. General Shen, hindi ba gusto niyo na muling makatayo ang inyong ama upang may patanim ang chip sa kanya? General Shen, Chip na itatanim sa katawan ng ama, ako lang ang gagawa. Pag-isipang mabuti. Gusto mo pa bang kamampi kay Liu Chengyu? Chimpi, bake it? Napaniwala mo na ba pati sarili mo sa mga kasinungalingan mo? Paano? Napaniwala mo na rin sarili mo sa mga kasinungalingan mo? Sinong may mara, kita yan. Una, kung hindi siya naging manugang sa pamilya namin, paano siya magiging general manager ng Jingsheng? Talagang walang utang na loob na traidor. Ipinalagay ng chip sa katawan ng tatay ko, ganito kalaki. Paano ko naman hindi ito alamin bago pa mangyari? Yung chip na pwedeng itanim sa katawan, malinaw na si Ginoong Liu ang lumikha. Ay ikaw na ang may mali. Nakita mo ang fake bilang totoo, hindi mo naisipang pahalagahan ang tamang tao. Pagsisisihan mo ito. Ginoong Liu. Gayon, taos puso inimbitahan, sumali sa aming Shen Group. Ang aming Shen Group. Inahanda para G, Liu Chengyu. Kontrata na may taunang sahod na 30 milyon. Peti ang 20% shares sa Shen Group. At isang marangyang tirahan sa Cloud City. Ginoong Liu. Sana ay nasyahan kayo sa aming tapat na alok. Ha, ano? Isa lang siyang walang kwenta. Bakit siya pinapahalagahan ng Shen Group? Dapat akin ito, akin dapat ito. Sa tingin nyo, walang kwenta, galing probinsya. Kahit anong gawin ko, kahit gaano karami ang naito, hindi nyo pa rin ito nakikita. Pati simpleng 3,000, hindi ko pa rin karapat-dapa. AKO. Hindi ako ganun. Gusto ko maging madali ang daan kay Ayang. Sapat na. Wala nang say pag-usapan para na yan. Tinanggap ko ang iyong imbitasyon, Marshen. Tinanggap ko ang iyong imbitasyon. Ang gailam, sa pagpasok mo, siguradong angat ang Shen Group. Salamat din kay Marmeng sa kanyang kagandahang loob. Liu Chengyu. Talaga bang ayaw mo na sa akin at sa anak natin? Sabi kayo na nabiya, hindi mangyayari na iwan ang alaga. Konting lambing lang, babalik yan ng kusa para sa akin. Kung mas maaga lang akong natauhan, hindi sana mangyayari ito sa mga magulang ko. Mengyao, mag-asawa tayo, kaya bibigyan kita ng huling payo. Huwag kang magdiwala sa mga taong hindi dapat pagkatiwalaan. President Sean, alas na tayo. Yaw. Walang silbi ang umalis, hayaan. Bakit mo pa siya pinapansin? Ngayaw-yaw, huwag mo nang alalahanin ang tungkol sa chip. Kakazapin mentor abroad. Sikat siyang eksperto sa buong mundo. Ayang, sa hinaharap, ang kumpanya ng Jingsheng ay nasa iyong mga kamay na. Na-implant na ang chip kay Mr. Shen Guofu. Gising na, gising na. Nagawa na. Kombinasyon ng medisina at teknolohiya. Sa hinaharap, ang mga paralisado at nasa koma ay maaaring tumayo na. Ito ay isang malaking tagumpay sa mundo ng medisina. Nagawa na. Salama. Hindi ko inakalang makakabangon pa ang patay ko. Mga kaibigan, hindi namin maiisip na ang dating paralisadong si Ginoong Shen Guofu, ang dating presidente ng Shen Group, Ay talagang nakatayo muli matapos ma-implant ang chip. isang biyaya ito para sa sangkatauhan. Ginoong Shen, kumusta ang pakiramdam ngayon? Napakahusay, parang bago. Hindi ko inakalang ako, si Shen Guofu, ay magkakaroon ng pagkakataong makatayo muli. Hindi ko inakalang ako, si Shen Guofu, ay magagawa muling makatayo. Tingnan ang kombinasyon ng teknolohiya at medisina. Ang galing talaga ni Liu Chengyu. Narinig ko na si Liu Chengyu ay pinalayas ng kumpanya ng Jingsheng. Siguradong magsisisi ang mga iyon ngayon. Ang pamilya Meng hindi marunong makakita ng Ang grupo ng Shen, sobrang nakinabang diyan. Gusto bang magpa-schedule para sa chip implantation? Sige, itatala ka una. Kapag natapos ang reservation, tatawagan kita. Hello? Ano? Mac I invest ka? Total.
Nag-limit up na ang stock ng kumpanya natin. Presidente Liu. Ngayon, ang grupo natin ay naging tanyag sa buong mundo. Dahil sa kontribusyon ni Presidente Liu. Ito ay tagumpay ng lahat ng tao. Matapos ang pagtatanim ng chip, alagang nakakabangon muli. Isang malaking biyaya ito para sa lahat ng pasyente. Walang hiya! Walang hiya! Dapat sa pamilya namin ito. Sige na, Matanda. Anong silbi pa ng sinasabi mo ngayon? Kasalanan ni Liu Chengyu, traitor. Si Jiang. Na-contacte mo na biyang mentor sa Amerika? Neos Keona. Sa pagkakataong ito, ipakikita kong si Liu Chenyu Gagawin ko itong katotohanan. mas malaki ang kanyang pangalan. Mas marami tayong pakinabang. Hindi ko akalaing ako, si Shen Gofu, ay magkakaroon pa ng pagkakataong bumangon muli. Dahil inazan, tatulat ni Liu Heng. Sa China, Ang henyo sa teknolohiya ay dapat mapunta sa Amerika. MR Wilson, sa tingin ko maaari nating anyayahan si Liu Chengyu. Gamit pera at babae para makumbinsi siyang magtrabaho dito. Hindi na kailangang komplikahin. Ang China, maraming tao na pumipinsala sa kapwa nila. Isa sa kanila ay isang taong tinatawag na Jiang. ipadala mo sa akin. Ang mga parameter ng chip na maaring i-implant. Kailangan lang natin makuha ang operating program. Kapag nakuha na natin, makokontrol natin ng buo ang teknolohiyang ito. Pero, kagalang-galang na Ginoong Wilson. Ang operating program ay kay Liu Chengyu. Sa huli, kailangan pa rin natin siyang papuntahin sa Amerika. Kaya pupunta ako sa China mismo. Makikipagtulungan si Jiang upang makuha ang operating program. Sa oras na iyon, si Liu Chengyu ay magiging isang kahiya-hiyang magnanakaw. Pupunta siya sa amin para makiusap. Magpahinga ka, may longjing tea, tikman mo. Sige, Pasensya na. Keo Nalong. Presidente, ako. Pasensya na, wala akong nakita. Pasensya na, wala akong nakita. Bakit hindi ka kumatok bago Kumatok ako, masyado lang kayong abala. Eos na. Bakit mabilis? May balita BA? Natanggap ang tawag, darating bukas si Professor Zhao o mula sa Akademya ng Siyensya ng HU. Magaling ang Akademyang Siyensya ng HU. Oras ng flight ni Professor Zhao bukas, alas 10 ng umaga bukas. Enjo, sumama bukas sa paliparan para salubungin si Professor Zhao. Sige, Ayang. Sigurado ka, BA. Ito ba ang flight ngayong araw? Huwag mag-alala, inayos ko na lahat. bakit sila dumating? Nalalaman din ba nila na darating si Wilson ngayong araw? Liu Chengyu, anong ginagawa mo rito? Sinasundan mo ba AKO? Sana sandang kita? Meng Yao, ikaw pa rin ang palaging kampante sa sarili. Hindi BA ganon? Liu Chengyu huwag isipin na wala akong alam. Narito ka ba para salubungin si ER Wilson? Sayang naman. Si Dr. Wilson ang mentor KO. Hindi ka naya papansinin. Si Wilson, yung world-class na eksperto sa chip. Sikat na si Wilson sa Amerika. Bakit kaya pupunta si Wilson sa China? Dumating si Professor Zhao o sa Yunchen. May kinalaman ba ito kay Wilson? Pero alam mo, Kung nais mo makita si ER Wilson, hindi naman impossible. Ibigay mo lang ang programang pang-implant ng chip sa katawan ng tao. Baka matulungan pa kitang makilala siya. sinabi kayo na ang bunga ng aking trabaho, hindi makakakuha ng sino man. Liu Chengyu. Hanggang kailan balak magpanggap? Akala mo si Yar Wilson ay pwede mo makausap? Sinong nagsabing gusto kong makita si Wilson? Dapat nakalapag na ang eroplano. Pasok na tayo. Tumajol ka diyan. Meng Yao, ano ang plano mo? Si Dr. Wilson inimbitahan and Ayang. Wala kang karapatang gusto mo makita siya. Pwede. Aminin mo na nagnakaw ka ng teknolohiya ni Ayang, papakilala kita sa kanya. Bitawan mo ako. Liu Chengyu hindi nananakit ng babae. Pero ako, hindi ganyan. Kung maglakas loob ka pang manggulo, hindi sampal ang abutin mo. Sinampal mo ako. Paano mo nagawa yon? Liu Chengyu. Papanorin mo lang biya kong saktan naya? Liu Chengyu. Talagang hayaan mo na lang akong saktan niya? Sabi ay Muchi, huwag mo na akong guluhin. Muching, Bawat bukang bibig ay muking. ang lapit ng tawagan nyo, Liu Chengyu. Ikaw, matagal mo na. May koneksyon sa kanya? Kaya gusto mo akong hiwalayan? Kaya ayaw mo na sa akin at sa anak natin. Meng Yao, ang galing mo namang magbaliktad ng kwento. Bakit gusto mo makipaghiwalay? Bakit ayo? Mo, kay Juan, alam mo na ang sagit. Hindi gusto ko ng 3,000 para pamasahe, pauwi, at Pasko kasama ang mga magulang ko. Sabi mo mahal ang pamasahe.
Hindi raw ako karapat. Bumili ka ng milyong halaga ng sports car para sa lalaking yun. Alam, MOBA? Dahil hindi ako nakauwi ng Pasko. Nagdesisyon mga magulang ko magmaneho papunta sa akin. Kaya sila na aksidente at nagkaroon na sakuna. Natatakot ka na bumili ako ng tiket pauwi ng dinapa. Kinahain mo ang cellphone kayo. Kaya kahit ilang daang beses tumawag ang ospital, hindi ko nasagot. Kahit sa huling beses, hindi ko sila nakita. Hindi ko alam. Akala kayo MGA scam na tawag langayan. Isang hindi ko alam mo lang. Akala mo matatago ang ginawa mong ikinasira ng buhay ng magulang. Huwag kang maniwala sa kanya. Yaw-yaw. Siguradong walang masamang nangyari. Sinabi niya yan para magilty ka tapos ipakilala mo siya kay E.R. Wilson. Tama. Tama ka. Niloloko mo lang AKO. Liu Chengyu, ang kapal talaga ng mukha mo. Ginamit mo pa ang aksidente na mga magulang mo bilang dahilan. Tama na ang sinabi ni Chingyu. Nabihani ka nga talaga sa lalaking yan. Hindi mo magigising ang taong nagkukunwaring tulog. Tara na. Liu Chengyu. Sinabi ko na sa'yo, Meng Yao. Kung manggulit ka pa ulit, hindi lang sampaw ang abitin mo. Huwag kang mag-alala. Yaw-yaw. Mamaya, pagkakita natin kay Wilson, kapag napatunayan na si Liu Chengyu ang nagnakaw, sisiguraduhin ko na magbabayad sila para sa'yo. Xiaolu. Ang chip na iniimplanta sa katawan na classify na. Ang bansang proyekto protection. Pero, nakapukaw din ng interest ng ilang dayuhang puwersa. Probe Sir Zhao. Sinasabi nyo ba ang nangungunang eksperto sa chip ng Amerika ang biglaang pagbisita ni Wilson sa Tsina? Tama. Tumanggap kami ng tawag mula sa teknolohiyang Amerika. 3 araw mula ngayon, makikipagpulong si Wilson sa siyentipiko ng Sin. Sama-sama tayong maximum. Ang pag-usapan ay ang chip na pwedeng itanim sa katawan ng tao. Naiintindihan kayo, Professor Zhao. Ang Amerika ay may masamang intensyon. Ayaw nilang malampasan natin ang teknolohiya. May lumabas na mahusay na talento sa Shen. Pilit kukuha gamit ang pananakot o alok sa Amerika. Ikaw, Lu. Professor Zhao, huwag mag-alala. Sa seminar sa 3 araw, sisiguraduhin kong sila ang magdudusa sa sarili nilang plano. Tama na ang tingin kayo sa iyo, Xiaolu. Sa wakas dumating na kayo, Guro. Jiang. Ang mga pangunahing parameter para sa implantable na chip ay natanggap ko na. Magaling ang ginawa mo. Jiang. Ikaw ang nag-leak ng mga pangunahing parameter natin. Bantayan mo ang babae mo. Kung hindi kita gagawing estudyante ko. Jiang, Secreto Nathan 2. Yaw. Ginagamit ko ang impluensya nila para mapabagsak si Liu Chengyu. Hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Sa seminar 3 araw mula ngayon, sigurado akong mapupunta sa Jingsheng ang teknolohiyang yan. Yaw, mukhang maganda ang seminar. Ayang, walang problema. DBA? Relax ka lang. Liu Chengyu at Shin Muqing. Ang tapang nyo ngang pumunta rito. Bakit naman ako matatakot pumunta? Liu Chengyu. Mentor si Ginoong Wilson, paparating na. Pagdating niya, sisisirain ko ang reputasyon mo. Ang pansamantalang kasikatan mo. Magiging daan para sa tagumpay ko. Jiang. Talino mo, mababigo ka. Nakikipagtulungan ka sa mga Amerika. Para kang nakikipag-usap sa leon na gutom. Kahit dumating si Wilson, ipapakita namin sa kanya. Kung ano ang kapangyarihan ng bansang Sina. Talaga? Gusto ko rin makita. Top eksperto sa Amerika, si Wilson. Dumating na talaga siya. Siya ang pupunta kay Liu Chengyu, bagong test talento. Mukhang niloko ng Amerika. Ang dami nating henyo sa teknolohiya. Hindi ko alam. Kaya ni Liu Chengyu tiisin ang pressure ng Amerika. Iwag mo akong bigyan, Liu Chengyu. Huwag mo rin bigin ang bayan. Guro, nandito na kayo. Ikafpa si Liu Chengyu? Ako nga si Liu Chengyu. Liu Chengyu. Napakagalang ng guro sa'yo. Anong ugali mo? Bakit? May problema ba? Liu Chengyu. Bakit nagkaganyan? Sorry kay Dr. Wilson. Ay, walang kailangan. Ang mga henyo talaga, palaging may kayabangan. Jinu Liu Chengyu. Aos puso kitang inaanyayahan. Inaanyayahan kita na sumali sa Amerika. Amasahin kalayaan at kasiyahan ng Amerika.
Wilson, ako ay isang Tsino. Ito ay hindi kailanman mababago. Kahit gaano kaganda ang Amerika. Sa panaging KO, ganun lang ngayon. Kung hindi mo alam ang pasalamat, ipapakita ko sa iyo ang resulta ng pag-away sa Amerika. MGA kaibigan, ito ang kilalang-kilala na si E.R. Wilson ng Amerika. Tagapagpaunlad ng implantable artificial chip. At siya, si Liu Chengyu, ay isang puta at magnanakaw. Ninaka ang madosula na pananikik na Kung hindi mo ito makukuha, sirain mo. Wilson. Ganito pa rin ba ang ugali ng mga Amerikano? Hindi. Tayong mga Amerikano ang kinakamakatwirang tao. Sinabi kong resulta ng pananaliksik na dala ko. Natural din itong nagdala ng ebidensya. Adobe Code para sa pagdevelop. After Effects Licensing Code V70 After Effects JEdit. Itinakda NG Prep und Tingin. After Effects Bitch. Pareho sa parameters ng chip project na ikaw walang pinagkaiba ang mga detalye. Meng Yao, ang lakas mong ipadala ang parameters sa Amerika. Ang ginawa mo'y isang pag-trader sa bansa. Liu Chengyu. Mentor KO, SI Dr. Wilson, ang nag-develop ng chip. Ikaw ang nananara kay Yao Ya. Ako ang pinakamahusay na chip expert sa Amerika, pati na rin sa buong mundo. At ang mga parameter na inilabas ko ay bahagi lang nito. Sa talino nyo bilang mga Tsino, hinding-hindi nyo tumaintindihan. Tama. Liu Chengyu, hindi mo perang ba amina? Mabuti ang puso ng mentor ko. Pinayagan niya akong dalhin ang chip sa Tsina Makatulong sa paggamot ng maraming lumpo. at mga pasyenteng komatose. Hindi KO inakala. Pero ninakaw mo ang resulta ng pananaliksik ko. Hindi ito tama. Naalala ko, ang Akademya ng Siyensya ng Sina ay naglabas ng Ang chip na ito ay si Liu Chengyu ang nag-develop. Tama, nakita KO rin ang balita. Vida kaya, niloloko ba tayo ng Akademya ng Siyensya ng Sina? Walang fake ang Akademya ng Siyensya ng Sina. Ang mga iyon at si Liu Chengyu, perpareho lang sila. Ji Yong, hindi KO. Nalalakas loob kang siraan ang Akademya ng Agham. Anong hindi ko kayang gawin? Kung si Liu Chengyu ay nagnakaw ng bunga ng pananaliksik ng aking tagapagturo, gagawa ako ng paraan para Si Ginoong Wilson. na makuha ang hustisya. Jiang, napakawalang hiya mo talaga. Pag-trader sa bansa, ikaw ang salot ng Sina. Salad, haha. Teknolohiya ng chip. Teknolohiya ng chip. May ebidensya ako. Siya ang dating asawa and I Liu Chengyu. Niloko ni Liu Chengyu ang tiwala ng asawa niya. Inagaw ang mga pangunahing Kasama ang core parameters at operating program. ang patotoo ng asawa niya ang magpapatunay. Malinaw kung sino ang tama at mali. Yao Yao. Kailangan nating patunayan na si Liu Chengyu ay Gawin natin itong isa ng tiyak na bag. Kang hindi. Maisip ng lahat na tayo'y mga trader. Naiintindihan kayo. Pwede akong magpatunay. Ginamit ni Liu Chengyu ang tiwala para nakawin ang pananaliksik ni G. Wilson. Diyos ko, sa wakas nalaman natin ang totoo. Si Liu Chengyu ay talaga magnanakaw. Ano pa bang dapat pagdudahan? Sinabi na nga na sa asawa niya, imposible namang pe. Akala ko lang tuloy, nagawa na ng Hua ang isang high-end na teknolohiya na kaya ng talunin ang Migo. Hindi ko inasahan, mula pala sa Migo ni Nakaw. Wilson. Kayo sa Migyo, galing sa pandarayat ang agaw. Nakakabilib talaga ang level ninyo. Mukha namang hindi ka pa sigurado. Ganito na lang, paano kung magpustahan tayo? Hustahin. Ano nang ipupusta? Kung mapatunayan kong ako ang nag-develop ng chip na ito. Iwan mo ang nasyonalidad ng Hua at sumama sa Amerika para magtrabaho sa chips. Ano kung ako ang manalo? Kung ikaw ang manalo, aminin kong ang teknolohiya ng Hua ay nahigitan ang amin dito sa Amerika. At luluhod ako sa harap ng international na science journal para purihin kayo. Pero hindi nyo ako matatalo. Chengyu, kumpiyansa ang Amerikano. Mukhang may pakana siya. Huwag mo sanang tanggapin. Walang problema, siya, kung kailangan, makipagnegosasyon tayo sa Amerika. Buong Sina ay susuporta sa'yo. Huwag kayong mag-alala, kumpiyansa ako. Akita ang gilas natin sa mga Amerikano kung ano ang tunay na lakas ng Sina. Wilson, at tanggapin ko ang hamon mo. Siege.
Ito ang pasyenteng parang totoong tao. Ginoong Luchengyu. Mamaya, ipapasok natin ang magkakahiwalay na mga program ng chip. Kung sino ang makapagpatayo sa kanya. Zia ang panalo. Ano sa palagay mo? Ganun ni pala. Naglagay lihim sa katawan ng android. Talagang tuso itong mga Amerikano. Ituchels. Saish, gagawin natin ayon sa sinabi mo. Ako na ang mauna. Ayang. Si Liu Chengyu ang marunong sa programang ito. Walang magiging problema, di ba? Huwag kang mag-alala, naayos na lahat ni E.R. Wilson. Tumayo na. Mukhang wala na talagang pag-asa. Ang teknolohiya Talagang ninakaw sa mga Amerikano. Si Liu Chengyu, kompletong ebidensya na ngayon. Ano pa ang masasabi mo? Liu Chengyu. Sorry, kay Dr. Wilson. Mabait SI Dr. Wilson. Hindi ka naya papatch. AMEA, ang bait mo naman talaga. Maligayang pagdating bago nating kababayan sa Amerika. Bibigyan ka namin ng trato bilang teknolohiyang talento. sangu ay ikaw naman. Malika, Xiao Liu, pumasok sa pustahang ito. Professor Zhao, Muching. Huwag mag-alala, hindi pa talo. Hindi pa gumagalaw, paano mo nalaman na talo na? Oo. Diyos ka opo. Sa ganitong punto, hindi ka pa rin sumusuko. Kung ganun, bigyan kita ng pagkakataong ito. Sigino Liu Chengyu, nasa kamay Montag na Zia. Sigurado bang walang magiging problema ang mentor? Anong problema ang pwedeng lumitaw? Panoorin mong mabuti. Galing pa ito sa Amerika, isang human-like robot. Basta, TI, input Montag ang programa. May record ito agad. Ang teknolohiyang ito. Sa huli, atin pa rin ito, Amerika. Data PSI Little Liu. Mukhang ang edge natin sa chip technology ay baka mawala. Bakit mo nasabihin, Professor Zhao? Kinukuha ng Amerikano ang teknolohiya at gagawin nila ang lahat ng paraan. Ilang ulit na tayong naisahan ng ibang bansa. Ngayon, Baka may ibang plano si Wilson sa paggawa ni Little Liu ng wafer of Chief. Ang mga konsekwens ng paglabas ng sikreto, sasamahan kita sa pagharap nito. Mr. Liu Chengyu, talo ka na. Haha, Liu Chengyu. Ikaw ba, may lakas ng loob kang makipagpustahan kay M.R. Wilson? Talagang wala kang alam sa buhay. Liu Chengyu, yan ang bunga ng sariling mong gawa. Akala niyo talo ako. Liu Chengyu, ibig mong sabihin? 3, 2, 1. Paano nangyari ito? Paano ito possible? Anong nangyayari? Bakit nawala ang humanoid? Ito'y dinala ng mga taga-Amerika. Ang ginawa ni Liu Chengyu, hindi ka panipaniwala. Professor, nasira ang core memory ng ating sistema. Alam ka o. Ginoong Wilson. Sana ay masaya ka sa resulta na ito. Liu Chengyu, ano ang ginawa Montag? Hindi ba tinuruan ka ng iyong guro? Noong dinisenyo ko ang mga parameter ng chip na ito, inilagay ko ang self-destruct na programa. Layunin, para maiwasan ang mga taong may masamang hangarin ninyo. Magaling, Xiaolu. Hindi kita nalamang mali. Hindi rin nagkamali ang bansa sa... Gayon nakita namin ang kakayahan mo. Kaya ikaw, Na buong dangal sabihin sa inyong mga Amerikano. Simulan ngayon, magpapalitan na tayo ng depensa at opensa. pagpapalit ng depensa at open. Sige, okay. Tama si Liu Chengyu, susuportahan kita. Tama, yan. Tignan natin kung paano magyayabang ang mga Amerikano pagkatapos. Mas maraming ganitong tao, mas maganda. Ang Zaya. Mas masaya kaysa kumita ng isang maliit na target. Hayop ka, niloko mo ako. Ginoong Wilson, hindi ko alam. Talagang hindi ko po alam. Walang silbi. Hahaha, ay naku. Ginoong Liu Chengyu. Talagang napahanga mo ako. Ang pagsusulit ko sa'yo ay tapos na. Oh, pagsusulit. Tama, pagsusulitin ka. Kwalipikado ka na ngayon para maging estudyante ko. At maging malaya at malakas na. Mamamayang Amerikano. Magbibigay kami sa iyo ng pinaka-advanced na laboratorio at kagamitan. At walang katapusang pondo. At mga magagandang puting dalaga.
Muli akong taos-pusong nagpapahayag. Nazumama ka sa Amerika. TSSS. Mga Amerikano talaga. Hindi nakuha ang teknolohiya natin. Nagpapalit na ng tao. Tama nga naman. Pero hindi natin alam kung kaya bang labanan ni Liu Chengyu ang tukso na yan. Ang dami nating magagaling na teknolohiya eksperto ang sumama sa Amerika. Ginoong Wilson. Ang nobela ng Tsina na Journey to the West ay kilala. Oo naman. Kung interesado, maaari tayong mag-usap patungkol dito. Merong sikat na kasabihan dito. Mas pipiliin ang lupa ng sariling bayan. Huwag mga sa salapi ng banyagang lupain. Hindi ko tatalikuran ang pagiging bahagi ng Tsina. Marangal akong Tsino. Anong magpapakaaba at sasama sa inyong Amerika? Siege. Galing mo, Liu Chengyu. Totoong diwa ng isang... Ito ang tunay na pagkatao ng isang Tsino. Mas pipiliin ang isang kitak ng lupa sa... Kaysa sa kayamanan ng banyagang lupain. Ang galing mo talaga. Maliit na... Ang ating... Kailangan namin ng taong Natatanging talento sa high-tech. Haha, tingnan mo ang kalokohan ng mga Amerikanong yan. Akala nila gusto ni Liu Chengyu na pag-usapan ang panitikan kasama niya. Sino ba naman hindi tutol? 200 taon na ang nakalipas mula nang itatag ang Republikang Bayan ng Tsina. Paano? Ang lalim ng 5,000 taon ng kultura. Ginoong Wilson. May iba ka pa bang gustong sabihin? Ikaf. Sa Tsina, may linya ng kanta. Kapag may bisita, may masarap na alak. Kapag may kalaban, may shotgun. Ikaw na lang ang magpasya kung alak o shotgun ang gusto mo. Pasaway ay pasaway talaga. Huwag mong isipin na nanalo ka sa akin. Ang Amerika lamang ang pinakamalaki at pinakamagaling. Tayo na. Gino Wilson. Umalis ka sa harap ko. Salamat, Liu. Sa pagkakataong ito Dahil sa iyo, nakuha ang malaking tagumpay. Ngayon, buong yabang masasabi. na ang teknolohiya ng ating chips ay nagunguna na sa lahat. Salamat sa iyo, Professor Zhao. Huwag nang magpakumbaba. Pagunlad ng teknolohiya sa Ay nangangailangan na masisipag na kabataan. May trabaho pa ako sa akademi, kaya kailangan ko nang umalis. Mga kasama kong mamamahayag. Ang pulong ng chip exchange nagtatapos. Mangyaring umalis ng maayos. Tara na, Xingyu. Tara. Ayu. Meng Yao. Sinabi ko na sa'yo. Huwag kang magtiwala sa mga hindi dapat pagkatiwalaan. Huwag na tayong magkita uli. Talaga bang nagkamali ako? Ang grupo ng Shen ay ganap na nagtagumpay laban sa Amerika ngayon. Sa pagkakataong ito, magiging sikat na sikat ang kumpanya natin. Dahil sa galing ni Chengyu. Congratulations, Jinu Liu. Ma, nasa airport na ako. Papasok na ako ng eroplano. Kayo ni Papa, bilisan nyo na rin ang pag-alis ng bansa. Baby, Kane. Ayaw ko. Gusto ko yung luto ni Papa. ABA, baby KO, mahal kong prince. Huwag ka nang magloko, okay, BA? Tignan mo sarili mo. Sulit ba talaga yung 3,000? So, ako pala talaga ang nagkamali. Boss, ninakaw ni Jian ang pera. Lahat ng likid na pon. Wala nang balita sa tao. Ano? Wala na talagang balita. Mahalaga ang trabaho, pero mas mahalaga ang kalusugan. Nakalimutan mong kumain. Halika, tikman ang masustansyang pagkain. Sige. Sir Liu, nagkagulo ang kumpanya ng ex-wife mo. Anong nangyari? Sir Liu, si Jiang na pinapabantayan, nilimas ang kumpanya ng ex. Lahat ng liquid assets. Nasa airport, malamang magpapalabas bansa. Gulo na ngayon ang kumpanya ng Jingsheng. Handa ka abang tulungan si Meng Yao, Chengyu? Hindi. Wala na itong kinalaman sa akin. Ang pamilya Meng ay nakaranas ng bunga ng kanila. Ano ang nangyari kay Yao Yao? Ma, bagsak na ang kumpanya. Jiang. Kinuha niya ang lahat ng pera ng kumpanya at tumakas. Niloloko niya ako mula simula. Anong klaseng tao yon? Paano nangyari to, Yo-Yo? Hindi kaya may hindi pagkakaintindihan? Anong hindi pagkakaintindihan? Si Jiang ay pakitang tao. Kasalanan mo, to, tanga ka. Sabi mo pa na si Jiang ay mabait kuno. Ayan tuloy, tingnan mo ngayon. Ay ikaw kasi matandang tenga. Ang kapal ng mukha mo, mas maganda patrato mo. Sa kanya kaysa sa sarili mong anak?
Hindi maintindihan paano pakasalan ang babaeng katulad. Ano ang sinabi mo? Parusa ba ito sa akin? Ayumi, pinagsisisihan ko na. Mama? Miss mo asay Papa Juan? Oh, miss ko si Papa. Mama? Pwede ba nating pauwiin si Papa? Sige, hanapin natin si Papa. Humingi ng tawad sa kanya. Pakiusap natin na bumalik siya. Kung gusto mong tumulong sa pamilya Meng, magagamit ko ang influensya ng pamilya Shen. Huwag magalala, Muching, alam kayo ang ginagawa. Pero si Jiang ay nagtaksil sa bansa. Hindi natin siya pwedeng hayaang makatakas sa bansa. Huwag kang mag-alala, nakipag-ugnayan ako kay Prof. Hindi siya makakatakas. Siege, Ihre Report K.O. kagat kay Boss Liu. Boss Liu, Nahuli si Jiang sa airport ng mga nakasibilyang pulis. Yao. Nandito para Ibel AKO. Alam ko na hindi mo ako kayang hayaan umalis. Yao. Nandito ka para Ibel AKO. Alam ko hindi mo kayang hayaan akong umalis. Hindi. Pumunta para makita kalagayan mo. Kung hindi dahil sa'yo. Hindi sana kami ni Chengyu umabot sa ganitong kalagayan. Karma mo yan. Sino ba kasi ang tanga at mayabang? Karma kayo na. Ako ang unang nagkamali sa pamilya ni Chengyu. Kaya na yan. Isasama si Juan magsisi. Pero hiyang, papayagan kitang mabulok sa kulungan. Ito ang kabayaran na dapat mong pagbayaran. May bumisita kanina. Mukhang kakalabas lang nila. Baka ka mag-anak o kaibigan. Huwag masyadong mag-isip. HM. Mama, Papa. Dinala ko si Muking para bisitahin kayo. Aya. Mama at Papa. Dinala ko si Muking para makita kayo. Aya. Papa, sa wakas nakita. Mengyao, anong ginagawa mo rito? Dinala kayo asay Juan. Para makita sina lolo at lola. Mengyao. Tama ba ang ginagawa mo? Hindi ba napakalate na? Pasensya na, alam kong nagkamali ako. Hindi akalain hahantong ang bagay sa ganitong sitwasyon. Kung alam ko lang ng Ang mga magulang mo sa bisperas ng bagong taon. Kung alam mo lang, hindi ka ganito kay Chingyu at SAMJ Magulang Naya. Pero nangyari na ang lahat. Sinasabi mong pasensya, may silbi ba, Shen Muking? ito'y pagitan namin ni Ayu. Ano bang pakialam mo? May kinalaman ako dito. Ang mga nasasaktan, ako ang mag-alaga. Ikaw masamang babae. Huwag mong subukang lapitan ang tatay ko. Juan, tinuturuan kitang igalang ang iba. Pero hindi mo kailanman Noong tinawag mo akong walang kwenta. Noong tinawag mo tatay ang iba. Simula noon, di nakita yan. Ayo, hindi ka ganito dati. Ano, AKO daddy? Para sa'yo, para kay Juan. Nagpakumbaba ako. Kahit na may sama ng loob ako. Hindi ko sinasabi. Ginagampanan ko ang papel ng ibinuhos para sa inyo. Imeng Jia. Tama ba? Hindi gano, hindi ko kailanman itinuring kasunod-sunuran. Hindi. Nung pinagtatawanan ako ng pamilya mo. Naisen ka noon? Tahimik ka lang nanad. Nung pinilit ng magulang mo si Juan, tawaging iba, sinabihan mo akong magparaya. Sinasabi ko sa iyo ngayon, walang kahit sinong lalaki. Apayag tawagin ng iba, Papa. Ayu. Ang dangawan ay Chingyu. Sa tinjan mo, Walang halaga ang lahat sa'yo. Hindi pa tapos. Sinasabi KOSO, wala ni isang lalaki. Ang papayag tawaging papa ng anak niya ang iba. Ayu. ang dangawan ay Chingyu. Ganun na lang ba AKOSA pananjan mo? Ayu, patawarin mo ako. Alam ko mali ako. Patawarin mo ako, bigyan mo ng isa pang pagkakataon. Hindi dahil alam mo na mali ka. Alam mo lang na kung wala ako. Mga Meng, babagsak ang pamilya niyo. Meng Yao, umalis na kayo. Ayoko na kayong makita uli. Hindi, ayoko. Ayu, hindi kayo kayang wala ka. Hindi kaya mag-isa ni Juan nang wala ka. Bigyan mo na isa pang pagkakataon. Patawarin mo ako. Ano man ang gusto mo, sasamahan kita. Kahit ano ang sabihin mo, papayag ako. Pwede ba?
Malaki ang negosyo mo, Marshen. Anong klaseng lalaki ba ang wala ka? Pwede mo bang ibalik sa IUSAkin? Kahit wala ako, hindi mo may babalik si Cheng Yu. Hindi ako naniniwala. Kahit pa mas mayaman ka sa akin. Kaya ayaw na sa akin NIIU. Dahil mas mayaman ka kaysa sa akin. Ayaw na sa akin NIIU. Pera. Meng Yao, sa ganitong punto na tayo. Iniisip mo pa rin ba na pinakasalan kita dahil sa pera? Kayo ba ng buong pamilya mo iniisip na kaya ako napunta sa pamilya nyo para lang makalaya sa pagiging taga-probinsya? Ikaw, mga magulang, kamag-anak, at kaibigan. Iniisip nyo ba na taong pera ang habol? Tama? Hindi yan toto. Kung pera ang mahalaga sa akin, umalis na ako sa Jingsheng, sa pamilya nyo, Meng. Kung pera ang iniintindi ko, maraming nag-aalok ng malaking sahod sa akin. Kung pera ang habol ko, ang dami kong paraan para kumita ng pera. Hindi yang ganito. Iniisip mo, nagpakasal ako sa'yo dahil sa pera ng pamilya nyo. Sa totoo lang, hindi mo ako nare-respeto. Meng Yao. Ngayon gusto mo akong bumalik sa'yo. Gusto ko lang ipagpatuloy ang pagtatrabaho sa inyong pamilya, Meng. Ano sa tingin mo? IU. Ang Jingsheng Company ay bunga rin na iyong pagsusumikap. Tulungan mo ako, naniniwala akong kaya mo. Noong magpakasal tayo, hirap na hirap din ang Jingsheng Company, pero nagawa mong buhayin ito. Sigurado akong kaya mo rin ulit ngayon. Mabuhay ang Jingsheng Company sa tulong mo. Tapos iwan mo na naman ako sa air. IU, hindi. Maniwala ka, hindi ko gagawin ngayon. Maniwala ka sa akin. Anong tao ang mga magulang mo? Mas alam mo yan kaysa sa hindi nila ako nagustuhan. Patty ikaw. Pareho lang kayo sa kanila. Hindi mo pinahalagahan ang mga taga-probinsya. Huwag kang mag-alala. Hindi maulit ang nangyari. You. Nagmamakaawa ako, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kahit hindi mo ako patawarin. Para na lang kay Juan Juan. Si Juan Juan ay anak natin. Anak mo siya, dugo't laman mo. Hindi mo siya pwedeng itakwil. Anakayo siya. Pero sa totoo lang, Tinuring ibang tao bilang ama. Ayoko ng ganitong anak. wala siyang kinikilala si Jiyang bilang ama. Nakakulong si Jiyang at hindi karapat-dapat maging ama ni Juan Juan. Wala nang iba. Makakaapekto sa relasyon natin. Hindi mo naiintindihan ito. Walang kinalaman dito, SIG. Ikaw. Ikaw at ang mga magulang mo, ang kawalan mo ng desisyon. Ang siyang nagdala sa atin sa ganitong kalagayan. Cheng Yu, kung hindi mo kayang mawala si Juan Juan, hayaan mo siyang manatili sa tabi mo. Hindi ako magsasabi ng kahit ano. Ayoko na. Mama? Iniwan ba nila ako? Iniwan na rin ba nila tayo? Hindi sinesasay ay Juan Juan SI Papa. Tayo ang unang bumitaw sa kanya. Ew. Kahit anong isipin mo, hindi kita kailanman minamali. Dahil mahal mo ako, akala ko hindi mo ako iwan kahit kailan. Pero ako mismo ang nagdulot ng pagkawala mo. Patawad. Dapat matagal ko nang napansin to. Kung hindi, hindi ko nadamay si Mama at Papa. Mama, Papa, patawad pa. Huwag masyadong sisihin ang sarili, Seong Woo. Hindi mo kasalanan to. Daddy, inaisip kayo na bata pa ang MGA Magellan kayo. Akala ko may oras pa ako para magpakita ng pagmamahal sa kanila. Nayan kayo lang naintindihan. Ang pinakamalaking lungkot ng tao ay ang gusto mong mag-alaga, pero wala na sila. Madalas kitang sasamahan magdasal at alalahanin si Mama at Papa. Naniniwala ako, ang mga magulang sa langit, hindi rin gustong ganito ka. IU. Mas lalo kang gumaling simula nang umalis ka sa pamilya Meng.